Guys, wala na may tubig tong gikuha na to. Tubig nga gihugas sa balas. Paabog na sa dire. Sa paabog kay pagka nang isa siminto. I wanna be forever young. Grinder. Apa yang grinderan? Grinder kebras.
Agwanta sa taghinluan kay di man ato pero gihatag ni sa ako agwantahon po na ako ni Ilisog sa amin. Mabati na kayo yung windshield. Gas-gas na kayo. Baga, nakaisiminto ang windshield. Gahe na. Agwanta sa tani. Kira ba? Oh? Okay. Naging datos si Comelec Chairman George Erwin Garcia na sa 71 aspirante na sa pagkasenador ang nadinay at kinansila ang Certificate of Candidacy o COC. Base ito sa naging desisyon ng First and Second Division ng Comelec kung saan may 46 ka na kaso ang kanilang niresolba. Una nang inaprobahan ng Comelec ang 66 na aspirante na kumandidato o tumakbo sa 2025 midterm election. Naghain na rin ang petisyon ng Comelec para ideklara ang nasa 117 nagpasa ng COC sa pagkasenador bilang mga nuisance candidate. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga aspirante na naideklara ng nuisance candidate na iapila ang naging desisyon ng dalawang division ng Comelec laban niya sa kanila. Kasama mo sa DCXL, RNN Manila, Pakachuman, Eman Mortega, Batak, RNN. Senador, pumalag sa Baloy, pambabastos ni PhilHealth President at CEO Eman Ledesma sa pagdinig ng kanilang budget. Report ng Rocky Rajman Condem Patak. Pumalag ang mga senador sa naging tono ng pagsabot ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma kay Senator J.B.L. Sito sa gitna ng budget deliberation para sa pondo ng PhilHealth sa susunod na taon. Sinuspindi ng Senado ang kanilang rules kung saan sa halip na senador ay pinayagang si Ledesma ang mismong direktang tumugon sa mga katanungan kaugnay ng paglilipat ng malaking savings ng PhilHealth sa National Treasury, ang giit na government subsidy at ang hindi maramdamang epekto ng Universal Healthcare Law. Magkagayunman, hindi nagustuhan ng mga mambabatas ang paraan ng pagsagot ni Ledesma kay Ejercito matapos nitong igiit na mali ang senador na sisihin at ituro siya sa malaking cash reserve na naipon sa PhilHealth. Mr. President, dapat ba itong malaki? 89 billion reserve namin, healthy kami financially. Dahil napakahirap. Ang dami naghihirap, nakapila sa mga ospital. Itong pera na to, it was piling up through the years. Hindi naman, this is all accumulated through a long period of time. Hindi naman pagkapasok ko, tsaka lahat naman So I think it's wrong to point the finger at me. But anyway, But Mr. President, just to clarify, sabi mo, huwag din daw ituturo. But sino ituturo namin? Mr. President, Dapat leadership to. Nagpaalala sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senator Sherwin Gatchalian kay Ledesma na sagutin ng mga senador ng may kapakumbabaan, may paggalang at hindi tumataas ang boses. Samantala napabalita rin binaba ni Senator Robin Padilla sa Ledesma sa session hall matapos masaksihan ang naging pabalang na pagsagot nito kay Ejercito. Ayon kay Padilla, wala niya siyang karapatan na pagalitan ng sinumang kalihim pero inamin niyang pinayuhan niya si Ledesma nang lapitan ito gaya rin ng mga naging payo ni Tolentino at Gatchalian. Nagbabala naman si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa lahat ng mga head ng mga ahensya na sino man ang mambabastos o hindi nagbibigay ng nararapat na respeto sa mga miyembro ng Senado ay maaari nilang tanggalan ng budget at ito ay nagawa na nila noon at maaari nilang gawin ulit ngayon. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Manquan de Bata, Tapat, RNN. Isang kampesino
kongresista mapilanman sa Senado na ipasa na rin ang panukalang pag-renew sa prangkisa ng Meralco. Report mula kay Rosamond Grace Mariano. Nananawagan si House Committee on Ways and Means sa Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa Senado na ipasa na rin ang panukalang magbibigay sa Manila Electric Company o Meralco ng panibagong prangkisa para sa susunod na 25 taon. Panawagan ito ni Salceda sa Senado nakarang aprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 10926 o panukalang mabigyan muli ng prangkisa ang Meralco. Ayon kay Salceda, maaasahan ang serbisyo ng Meralco at malaki ang naitutulong nito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa katunayan, ayon kay Salceda, kung ang lahat ng power supply distribution utility sa bansa ay magiging kasing husay ng Meralco ay tiyak makakakuha tayo ng dagdag na 204.29 billion pesos na net gross value kada taon. Binigyan din pa ni Salceda na base sa pagbusisi ng Kamara ay lumabas na nasunod ng Meralco at natupad ang mandato nito at ang itinatakda ng kasalukuyang prangkisa nito. Kasama mo sa Bizak sa Arnel Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak Arnel. Isla ng Boracay, nakapagdala ng 1.7 milyong turista bago matapos ang 2024. Report mula kay Rosamond Shine Flores Marsalio, RMN Calibo. Umabot sa higit 1.7 milyon ang naitalang tourist arrival ng Isla ng Boracay sa Malayacan isang buwan bago matapos ang taong 2024. Base sa ulat mula noong January hanggang November 10, ay nakapagtala ang Malay Boracay Tourism Office ng 1,759,979 tourist arrivals sa isla. Mula sa nasabing numero, 1.3 milyon dito ay ang domestic tourist, habang higit 350,000 naman ang foreign tourist. Samantala, ipinahayag ni Ms. Catherine Nazario, the Information Officer ng Malay Boracay Tourism Office, na ang target tourist arrival ng Boracay ngayong 2024 ay 2.1 million, kung saan mas mataas ito kumpara sa itinakdang target noong nakaraang taon. Matatandaan na noong taong 2023 ay naabot agad ng nasabing tanggapan ng target nitong tourist arrival na 1.8 million bago pa man dumating ang buwan ng Disyembre. Kasama mo sa RMNDYKR Calibo, Rajman Shane Flores Masalio, Tatak RMN. Tatlong person of interest sa pagdukot ng Amerikano napatay sa enkwentro. Doon po yan sa Zamboanga, Sibugay. Bye mga boss. Report mula kay Rosamond Kenneth Bustamante, RMN Pagadian. Daily Moves.